Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag patungong Samotracia at kinabukasan sa Neapolis. Mula roon ay nagtungo kami sa Filipos, isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw at ng araw na ng pamamahinga. Lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog sa isang pook na inakala naming dakong panalanginan ng mga Hudyo. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang dito ang isang nagngangalang Lydia, taga Tiatira, at mga ngalakal ng mga telang purpura. Siya'y may takot sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at siya'y naniwala sa ipinangangaral ni Pablo. Nagpabinyag siya at ang kasambahay niya. Pagkatapos, sinabi niya, "Kung ituturing po ninyo akong tapat na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin." Mahigpit ang kanyang anyaya, kaya't hindi namin napahindian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang isang magandang pansinin sa salaysay na ito na ang manunulat ay kasama sa kwento. Ginamit niya ang salitang kami at hindi sila o siya. Ang ibig sabihin nito na ang manunulat ay kasama na sa mga pangyayari ng salaysay. Kaya maaari na si Lucas, ang manunulat, ay naging kasama na muli ni Pablo sa kanyang pagmimisyon. Kaya mayroon tayong direct personal witness sa mga pangyayari. Tumawid na ang grupo sa Europa at ang unang lungsod na kanilang tinigilan sa probinsya ng Macedonia ay ang lungsod ng Filipos. Ang lungsod na ito ay tinitirhan ng mga Romano. Tinatag ito para sa mga nagretiro ng mga Roman soldiers. Kaya nung araw ng pamamahinga na para sa mga Hudyo ay araw ng pagsamba sa Diyos, wala silang matagpuan na sinagoga. Ang kaugalian ni Pablo ay siya ay pumupunta sa mga sinagoga kung saan nagtitipon ang mga Hudyo. Sumabay siya sa pagsamba sa Diyos doon at kinukuha rin niya ang pagkakataon na makapagtagpo sa mga nagtitipon ng mga Hudyo upang magsalita siya tungkol kay Jesus. Dito ay walang sinagoga sa Filipos. Pumunta si Pablo sa tabi ng ilog upang doon ay magkaroon ng katahimikan para siguro magdasal. Natagpuan nila doon ang isang grupo ng mga kababaihan. Sa kanila sila nagsalita. Ang isang nakinig sa kanila ay isang negosyanteng si Lydia. Nanalig siya at tinanggap niya ang magandang balita. Nagpabinyag siya at ang kanyang sambahayan. Medyo may kaya ang babaeng ito. Nagpumilit siya kay Pablo at sa kanyang mga kasama na tumuloy sa kanyang bahay. At yan ang naging unang headquarters ng mga Christians sa Filipo. Talagang naintindihan ni Lydia ang kahulugan ng binyag. Kapag tayo ay nabinyagan, naging kasama na tayo ng simbahan.
naging magkakapatid na tayo kay Kristo. Dahil sa magkapatid, nagbabahagi na sa ating mga resources at sa misyon. Kaya noong nagpabinyag na si Lydia at ang sambahayan niya, inalok niya sa kanyang bahay ang grupo ni Pablo. Alam niya na bago si Pablo sa Filipos at wala siyang kilala doon. So she offered them hospitality. Hindi lang siya umalok, nagpumilit pa siya. Ito rin ang paraan niya upang makiisa sa misyon sa pagpapalaganap ng magandang balita. Ang bahay niya ang naging base ng mga Kristiyano sa Filipos. Kapag may grupo na ang mga maniniwala kay Kristo, sila'y madalas nang magpulong upang magdasal at pag-usapan ang kanilang bagong pananampalataya. Sila'y nagtitipon sa isang bahay. Yun yung mga tinatawag na mga house churches. Kaya maaari na ang bahay ni Lydia ang naging unang house church, hindi lang sa Macedonia, kundi sa buong Europa. Buksan po ninyo, Panginoon, ang aming damdamin sa tunay na kahulugan ng pananampalataya at ng binyag. Tulad ni Lydia, huwag po sana kaming maging walang kibo sa gawain ng paglawak ng pananampalataya. Tulungan po ninyo kami na maging generous sa pag-offer ng aming makakayanan sa mga nagpapahayag ng magandang balita. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.